I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga best, mga Marcos loyalists and supporters. Nakikita nyo guys, nakikita ko nasa labas ng Malacanang, ay hindi, sa Bukana pala, ang ating mahal na Pangulo. Syempre ang First Lady, ang dalawa nilang gagwapong anak, ayan, si Benny at saka si Simon. Inabangan po nila mga kababayan si Carlos Yulo, ang mga atletang Pilipino dumating na. Siyempre courtesy call sa ating mahal na Pangulo dyan po sa Malacanang. Biro mo, sinundo pa sila sa labas. And congratulations sa ating mga atletang Pilipino. Yung iba, wala man silang nakuwang medal. Ganun talaga sa laro. May natatalo, may nananalo. Siyempre, yung ginto na nakuha ni Carlos Yulo ay para sa lahat po yan, sa sarili niya, siyempre sa pagpapagal niya, sa hard training, natural mga bes, sa kanyang pamilya, at siyempre sa sambayan ng Pilipino, ang ating Pilipinas. Ayan guys, tunghayan natin ang courtesy call ng ating mga atletang Pilipino. Siyempre gagawa ng parangal for sure, di ba? Ayan congratulations, mabuhay ang atletang Pilipino. Yan. Very inspiring ito si Carlos Yulo, yung kanyang mga hard training, hard work. Nandoon yung give up ka na, pero minsan iisipin mo, kaya ko to, O, 'di ba? Ang pagsungkit ng ginto hindi madali mga kababayan. Dadaan ka talaga sa mga pagsubok. Ayan, ayan na sila. Po sa inyo, ayan. Ay, tunghayan natin ang kanilang welcome home. Whoa. Galing. Ayan ang ating mahal na Pangulo. Ay, talon-talon si Madam. Ay. Ayan, ang gwapong Simon. Si Benny, agoy. Biro mo. Oy, ang ating golden boy guys. Look at that. Ayan na. Ayan na. Ang parehong hero ng bansang Pilipinas, ang ating mahal na Pangulo, siyempre. Ating hero yan. Ayan na Nako, sinaluduhan pa guys. Ang dalawang ating bronze at saka si si Ira Sinisti. Ayan, mga boksingero yan. Yan biro nyo yan. See guys. Okay, tuwang-tuwa ang Pangulo, guys. Tuwang-tuwa siya, guys. Under the Marcos administration, nakakuha ng ginto yung ating mga atleta. Dalawa pa. Ay, wow, social. Nahuli yung iba, guys. Ay, hindi, baka nauna na sila. Yehe. Shout out sa inyo mga best. Wow! Ayan sila, Tuwang-tuwa talaga sila, guys. Ang Pangulo, tuwang-tuwa, Marami sila, guys, 22 athlete yan, Yes.
Yay! Gay Dangal Heroes Welcome Celebration for the Philippines Paris 2024 Olympics. Villamor Airbase, Pasay City. Oh. Bukas guys, ang parada nila actually, no? Yay! Oh, grabe ang ngiti ni ano guys ang ating mahal na Pangulong Marcos, oh. Oh, see? Yeah, dami nakaabang. Wow. Ayan sila, mga bes. Saan kayo mga coach ni Yolo? Ang lahat nandyan, ayan. Evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for joining us this wonderful evening. Mr. President, Madam First Lady, good evening. Sa lahat po ng ating mga atleta, kanilang mga kamag-anak, pamilya, kaibigan, at mga kasama po natin mula sa public at private sector, welcome po. Yeah. Ala, Ngayong gabi, palalangalan po natin at magbibigay-pugay po tayo sa mga bayaning atleta na naghatid hindi lamang po ng karangalan, kundi ng kasiyahan sa ating lahat nitong nagdaang Paris 2024 Olympics. Muli, isang masigabong palakpakan para sa kanila. Yeah. At para po magsimula ang ating programa at para formal pong ipakilala ang ating mga atleta, nais ko pong tawagin walang iba kundi ang Pangulo ng Philippine Olympic Committee, Ginoong Abraham Tolentino. Yeah. Mahal na Pangulo, mahal na unang ginang at sa sambayanan, as promised, Ay, bo. we have delivered gold. Nag-uusap sila, guys. Siyempre, We broke Tokyo Olympics, met for 2 consecutive Olympics. We were #1 in Southeast Asia. wow. And in the world, from 50 to 37th place. Oh. Mahal na Pangulo, isang karangalan po para ipakilala sa inyo ang katangi-tanging atleta na kumatawan sa ating bansa sa Ay, Paris Olympics. Ng lahat ng mga atleta, tatawagin naman po natin ang ating two-time Olympic gold medalist, Carlos Yulo, para po magbigay ng mensahe. agay! Yehey! Congratulations, Pilipinas! At siyempre kay Carlos Yulo at sa kanyang pamilya, siyempre guys. Nakakakaba. Mas nakakakaba pa to sa sa performance ko. Okay. Maraming salamat po sa mga taong nagdasal po, nag-take ng effort, magpuyat para panoorin po yung Olympics at masaksihan po yung mga pinag-trainingan po namin ng mga atletang Pilipino po. Gusto ko po magpasalamat sa pagbigay po sa amin ng training camp sa Mets po. Sobrang laking tulong po nun sa akin. Nakapag-adjust sa oras. Nagamay din po yung weather. Kaya sobrang laking bagay po sa akin po yun. Na nakakonekta po sa gintong medalya po. Maraming salamat po sa POC kay Ma'am Cynthia, Gymnastics Association of the Philippines. Siya po yung nag-handle po sa amin and nagtaguyod po sa gymnastics po. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Cynthia. Grabe po yung support na binigay niyo po. Siyempre sa lahat po ng atleta po, sobrang proud po ako na pinaglaban po natin, binigay po natin yung best natin sa lahat po. Dugot pawis yung inalay natin. Di pa nagsisimula yung competition, sobrang proud na ako sa inyo lahat. At ngayong tapos na yung competition, i-celebrate natin yung mga nakuha nating resulta at mas galingan pa natin sa mga susunod na mga competition. Maraming salamat po. God bless you all po. Maraming salamat.
Carlos Yulo. Ngayon naman po, tawagin po natin ang ating Executive Secretary, Lucas P. Bersamin. Mas matangkad. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Yay! Thank you to Lucas Bersamin. Please take your seats. Alam ko nakabarong tayo pero hindi tayo masyadong formal dito. Kaya sinuot ko yung aking uniforme para ipagmalaki. Ito yung binigay ninyo sa akin nung nag-send off ako sa inyo. And wow, I never thought how proud I would be to wear it again because of the brilliant performance of our athletes. Let me greet the Philippine Olympic Committee President, Abraham Tolentino, PSC Chairman Richard Bachman, our supporters and friends who we could not do without in the private sector, fellow workers in government, of course the First Lady Luis Araneta Marcos, and of course the most important group that pinakamahalaga na grupo na nandito ngayon ng ating mga atleta na nakilahok sa Olympic at bumalik na napakagandang resulta. At that is what we are commemorating and celebrating a little bit now. Ladies and gentlemen, magandang gabi sa inyong lahat. Unang-una sa lahat, sa ating mga atleta, sa inyong mga pamilya, welcome sa Palasyo. And the honor is mine, the honor is ours to be able to welcome you, such achievers who have, kumbaga sa pinapaganda ninyo at pinapatingkad ninyo ang pangalan ng Pilipino. At kaya naman, kami naman nagpapasalamat sa inyong lahat. Dahil bukod sa medalya, but of course, Kaloy, your performance was just, and it deserved 2 gold medals. And that's how high a standard that we have reached. At ngunit, nakikita naman namin na siguro lahat naman kami rito, pinagdadasal namin kayo. At saka napuyat ako ng 2 linggo akong puyat para manood ng sari-saring mga event. But yung puyat ko, worth it dahil talagang napakagandang panoorin kayo at makita kayo. At yung performance ninyo na naging bunga sa taon-taon na sakripisyo ng sarili ninyo, ng inyong mga coach, mga trainer, mga nutritionist, at lalong-lalo na mga pamilya ninyo. At alam naman natin, walang mananalo na atleta na hindi suportado ng katakot-takot na karaming tao na walang iniisip kung paano kayo tulungan para maging successful. And ito yung ating kinikilala ngayon. At napakahalaga. At ngayon, it is now in the international stage. And so, ang sikat na naman ng Pilipinas. Pinapasikat ninyo ang Pilipinas sa buong mundo. Alam ko na iniisip ninyo, gymnastics, sa boxing, di ba, sa pole vault, yan yung iniisip lang ninyo yung event ninyo. Pero yung performance ninyo, may malaking kahulugan yan. It means a lot. May malaking kahulugan yan para sa amin dito na nanonood sa inyo, na sumisigaw at nagsusuporta sa inyo. And that's why it was for me I think we should recognize not only the athletes, although they are, of course, deserving of recognition, but also all the support group,
over the years is hindi nangyari ito dahil nung last year nag-decide ka mag-sports. Matagal-tagal ito. Lalaban namin, you go through injury, you hindi ka makabiyahe dahil walang pambayad ng pamasahe to go abroad, to go to the international competitions. All of these, and yet you come through. And yet you have shown the spirit of the Filipino, the determination of a Filipino, and the excellence of the Filipino spirit. And that's what you have shown for us today. And for that, iniisip ko kanina, nung nangyayari ito, sabi ko, ano kayang pwede nating maitulong sa ating mga atleta, sa ating mga tumulong sa kanila. Habang nanonood ako na news, sabi ko, mayaman na ito si Kaloy. Daming perang binibigay, ako, ano ito? Sabi ko, isipin kayo natin, magbigay tayo ng ganito. Meron nang nagbigay, dalawa pa. Sabi ko, sige, paano natin gagawin to? So, I said, I thought that what we should do is really recognize all the athletes. Number one, all the athletes. I think any athlete, kahit sinong atleta dito sa Pilipinas o saan man lang, na makapag-qualify sa Olympics, mabigat yun. That is an extremely difficult achievement to have managed. True. So, that's why, tama-tama, nandito si Chairman lang, siyang maraming pere. So, lahat naman ng atleta natin, bigyan na natin, basta nag-Olympian. Bigyan natin tig 1 million. Wow! Di ba? Yay! Narinig niyo yun, guys? Nag-1 milyon? Ima-match pa ng Office of the President yung bibigay mo. Para at least between million. 1 million each? Bukod pa ron, dahil sa ating pangingilala sa mga lahat ng tumulong, the coaching staff, bibigyan din natin ng kalahating milyon para. Hihinga ako ng paumanin ninyo dahil maliit lang. At alam ko na yung 1 milyong piso, halimbawa, ay ikumpara mo sa inyong sakripisyo. Ikumpara ninyo sa inyong pinagdaanan. Ikumpara ninyo, napakaliit lang. Pero ngayon lang, ito yung gagawin natin. Ngayon, sabi ko nga, marami na tayong ibinibigay na material things. No? What I would like to now do is to ask our athletes, our coaches, all our sports organizations. Imbes na maglalabas kami ng cash, well, if you need more cash, we'll find some more. But I think more importantly, I want to be part of the development of sports in the Philippines. Na iwanan na tayo. If you can consider. Yeah. If you can consider that all of these athletes who have done so well and have made us so proud, there is no official technical support from the government. They did it on their own. Siyempre, meron tumutulong. Kuminsan yung gobyerno nakakatulong. Pero walang formal na struktura para tulungan yung ating mga atleta. And that's what we are going to establish now. So, I ask all of you to tell us, what is it that you need? Saan kayo, nung sa pag-training ng mga atleta natin, saan kayo nahirapan? Ano hindi ninyo magawa na maitutulong namin? You tell us. Sabihin mo na. Hopefully, if we really work together and start to prepare for not only the Olympics, of course, that's a very important one, but not only the Olympics, we start to prepare for all the international competitions that we have that are before us. And I'm sure that na magkikita ulit tayo rito sa Palasyo, magko-congratulate ulit ako sa inyo, at hihingian natin ng pera yung pagkor ulit. Yeah! Guys, 1 million each. Maraming salamat, 22 Mr. sila, President. 22 We'd like to million. request you to remain on stage.
Wow, 1 million each And we'd athlete. like to invite all of our athletes, their families, and companions to please form a line here to the left side of the stage. We shall have some people guiding you. And we would also like to invite the Executive Secretary, Lucas Bersamin, the POC President, Abraham Tolentino, and the PSC Chairman, Richard Bachman, to please join the President on stage. Grabe. Presidential citation reads as follows. Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, presents this presidential citation in recognition of exemplary performance in the 2024 Paris Olympics for demonstrating the Olympic ideals of excellence, respect, and friendship, thereby giving honor and pride to the Filipino nation, and for inspiring Filipino athletes to dream, aspire for, and achieve Olympic feats. Given in the city of Manila this 13th day of August in the year of our Lord 2024. Mr. President, Elwin Ann Ando. Ay, 1 million. What? Yeah, guys, 1 million bawat isa. Yeah, galing nila. Tuwag-tuwa ako mga kababayan. Biro mo lahat sila, 1 million ang bawat isang atleta. My goodness. Congratulations mga best. Yeah, boksingera yan guys, magaling yan. Wala tayong magawa ganun talaga. Win or loss. Wow. Hergy Bacladan. Guys, ngayon lang nangyari yan. Tag 1 million each kahit panalo or talo. Grabe, ang tindi mga bes. Wow. Yun guys, so 1 million. Galing. Ang galing nila. Thank you, Mr. President. Yan ang Pangulo. Ha? Win or loss, may 1 million ang bawat atleta. O, diba? Samantha Katantan. Congratulations sa 22 na atleta. Yeah, hindi kayo lugi. Gagalingan pa nila yan sa 2028 sa international. Ayan. Sa mga world competition, gagalingan pa nila yan. Kasi, pag nanalo sila, meron silang ganyan. Yan ay talagang reward din naman sa kanila kasi sa pagpapagal nila, sa pagtatyaga nila. Kasi dala nila ang bandila ng Pilipinas Yehe. Ay, natutuwa. John Siniza. Natutuwa talaga ako. Wow. Hindi nila in-expect yan, guys, ha? Na-surprise sila. Sa laki, Yeah. Ganyan ang leader. Hindi tinitipid ang mga atleta. Nako, patatayuan pa sila ng mga guys, yung mga nila. Pag mga mga paglalaruan nila, pagtitrainingan nila, ika nga. Yehe. Galing. Giovanni Delgaco. Galante talaga ang mahal na Pangulo pagdating sa mga atleta, Yeah. Ay, grabe. Galing. Lalong ma-inspired itong mga atleta natin, mga kababayan. Very inspired ang mga nangyayari ngayon. Ay, Jared Hatch. kakaiba talaga si Pangulong Marcos Jr. sa totoo lang. Sobrang kakaiba. Speechless na ako. Mr. President, we love you talaga.
Sobrang we love you talaga, Mr. President. Sa galing mo talaga at maalaga ka sa mga atleta. Grabe, oh. So, ito yung swimmer natin, mga bes. Magaling din to, no? London. Ay, nako, matitindi ang mga yan. Ayan. Ano naman ang ano nito? Takbo yata to, takbo. Wow, kasama ang kanyang pamilya. Athletics women 400 meter dash hardless. Oh, nako, mabilis din siguro ito, no? Yehey! Yumir Marshall. Nako, ito si Yumir Marshall, guys. Natalo siya, ha? Pero magaling din, ha? Oh, babawi yan. 2028. Pang heavyweight. Congratulations po sa inyo, mga best. Mga atleta natin talaga, Hindi rin biro ang kanilang pinagdaanan, mga training. Nako, matindi yan, guys, At syempre, thank you sa support ng ating pamahalaan. Biro mo yan. Tapos sabi nga ni Carlos Yulo, before the Olympic, talagang pinadala sila sa Paris para mag-training. Biro nyo yun? Ernest John Obiena. Yan si naluha yan si AJ. Oh, 'di ba? Babawi yan sa 2028. Bata pa yan eh. Oo, babawi yan, guys, babawi. Bata pa. Malaki ang potensyal na ito, manalo ng ginto. At nakikipag-compete ito sa mga world international competition, guys, si Obiena. Suportado, pamilya, Ay, wala yung girlfriend niya. Na German. German ang girlfriend nito, Wow. At least, kahit wala silang medal, guys, punong-puno naman ng Carlo pagmamahal. Paalam. Ang pinagkalog sa kanila ng ating pamahalaan. No? Yes, boksingero to. Boksingero din to Si Carlos Paalam magaling din to, guys, Boksingero to, kasama yung baby niya. Kayla Sanchez. Ay, swimming. Mabilis din to, guys, Itong mga swimmer natin, nagtitrain ito sa ibang bansa. Sa totoo lang. Vanessa Sarno.
Golf ito, golf. Hindi weightlifting pala. Woman, 71 kilogram. Naku. Malakas ito, guys. Nagbubuhat ng mga bakal. Lalaban pa ito, no? Lalaban pa yan, eh. John Cabang Tolentino. Kiyomi Watanabe. Filipino, ano to guys, sa Japanese to. Half, ano yan, half Filipino. Mama niyan, siyempre, Pinay. Ayan, papa niya, Japanese, siyempre. Yo, galing naman. Ay, judo. Galing. Once again, congratulations to our athletes. Let's give them all a round of applause, please. Moving on, we now honor two of our Olympic bronze medalists, both in the field of boxing. They will each be receiving a presidential citation and 2 million pesos from the Office of the President, in addition to the incentives under the National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Wow. The citation reads as follows. Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, presents this presidential citation to Nesty Patecio in recognition of exemplary performance in the 2024 Paris Olympics by virtue of her bronze medal finish in boxing, women's 57 kg, for demonstrating the Olympic ideals of excellence, respect, and friendship, thereby giving honor and pride to the Filipino nation, and for inspiring Filipino athletes to dream, aspire for, and achieve Olympic feats. Given in the city of Manila this 13th day of August, in the year of our Lord, 2024. Mr. President, Nesty Patecio. Wow. Yan. $2 million, guys, eh? Lalo nila gagalingan pa yan. Nesty Patecio will also receive an amity card from the MTRCB, valid until June 30, 2025, and travel tax exemptions until June 30, 2028, courtesy of TIEZA. Once again, ladies and gentlemen, a round of applause, please, for Nesty Patecio. Talaga lang, ha? Yung kamay, guys. Oh! Galing naman ni Patecio, honesty, ah. Up next, we have Ira Villegas. The citation reads as Talaga follows. naman, oh. Ferdinand R. Marcos Jr., Memorize President nila of the yan, Republic guys. of the Philippines, presents this presidential citation to Ira Villegas
in recognition of exemplary performance in the 2024 Paris Olympics by virtue of her bronze medal finish in boxing, women's 50 kg, for demonstrating the Olympic ideals of excellence, respect, and friendship, thereby giving honor and pride to the Filipino nation, and for inspiring Filipino athletes to dream, aspire for, and achieve Olympic feats. Given the city of Manila this 13th day of August, in the year of our Lord 2024. Mr. President, Ms. Ira Villegas. Nako guys talagang na-knockout ang kalaban nito 2 beses. Magaling sumuntok ito eh. Ira Villegas will also receive an amity card from the MTRCB valid until June 30, 2025, as well as travel tax exemption until June 30, 2028, Ay, courtesy wow. of Tieza. Galing. Once again, congratulations, Ira Villegas. Nako, gagalingan niya pa yan. Bata pa. Ladies and gentlemen, a round of applause, please, for our bronze medalists. Yay! Last but not the least, the President will confer the Presidential Medal of Merit to 2-time Olympic gold medalist Carlos Edriel Yulo. Yay! The Presidential Medal of Merit is conferred from an individual for gaining prestige for the country in an international event in the fields of literature, the sciences, the arts, entertainment, and other civilian fields of endeavor, including sports, that foster national pride and artistic excellence. The citation reads as follows. Be it known to all men by these presents that I, Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by law, in recognition of his historic twin triumphs at the 2024 Paris Olympics, in the men's floor exercise and men's vault events, winning the first ever Olympic gold medals in gymnastics for the Philippines, for his demonstrated commitment to the Olympic ideals of excellence, respect, and friendship, advancing the cause of peace and global solidarity through sports, for his continuous application and development of skill, talent, intelligence, and discipline, proving that the Filipino athlete can stand shoulder to shoulder with the very best in the world, for his groundbreaking success as the first Filipino athlete to bring home multiple Olympic gold medals to the Philippines, for his truly uplifting life story, serving as a role model and inspiration to Filipinos for generations to come, especially young homegrown athletes, to strive not just for personal success, but for glory of country and people, and for bringing immense pride, honor, and joy to a grateful Filipino nation, have conferred the Presidential Medal of Merit on wow. Carlos Edriel P. Yulo, May- done in the city of Manila this 13th day of August in the year of our Lord 2024. Mr. President, Carlos Yulo. Wow, mayroon siyang Presidential Medal of Merit, guys, oh. Nako, malaking karangalan po yan. Congratulations, Yulo. Mr. Yulo, Kaluy. Nako. Ay, wow, galing. Ay, nako, ang galing naman. Yeah, nako, ingatan mo yan. Carlos Yulo will also be receiving 20 million pesos from the Whoa. Office of the President, Lucky, guys. in addition to incentives under the National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. An amity card from the MTRCB valid until June 30, 2025, and travel tax exemption until June 30, 2028, courtesy of Tieza. Ay, wow. Naku, kasama yung kanyang girlfriend. Wala yung nanay niya at yung ama niya. Ay. Galing. Congratulations po, Kaloy. Yehey. Small but terrible, guys, ha? Kasama si girlfriend. Thank you so much, Mr. President, as well to our presenters. Yay! Nakakatuwa naman talaga, oo. Beshwa, thank you for watching. See you again on my next upload video. Bye, bye, bye.
And babus, God bless Philippines. Congratulations sa ating mga atleta.